Walang katulad talaga mga pagkaing Pinoy, panlasang Pinoy. At kung nandito ka sa ibang bansa, kagaya ko na nandito sa bansang France, ay nakakamiss talaga. Lalong-lalo na ang paborito kong pandesal, mapaklasik man or ube. Kaya today, ay gusto kong i-share sa inyo yung aking first try na paggawa ng ube pandesal with cheese na kung saan gamit ko lang yung ube extract kasi wala namang tinda dito na ube. Kaya gagawa tayo at didiskarte tayo. At ito na yung resulta. Wow! Ang sarap! Ang yummy talaga! Pag magustuhan ninyo itong video about ube pandesal, first try at lalo-lalo na sa mga beginner, ay huwag namang kalimutang i-like, share at subscribe ang aking channel. Nakakamiss talaga kumain ng pandesal na ube with cheese, kaya gagawa ako today at gusto kong i-share sa inyo as a beginner sa paraan ng paggawa nito. Narito ang ating mga ingredient para sa ating recipe for today. 3 1/4 cups na flour, ang ating 1 cup warm milk, yung cheese na para palaman natin later, ang ating 1 medium egg, 1 tablespoon na oil, at ito ang aking gamit today na ube extract with purple na food coloring. Kasi walang ube dito, kaya ang saya ko na may nagbigay sa akin ng ube extract. Next naman ang ating 1/4 teaspoon na salt, 2 teaspoons na instant yes, ang ating 1/4 cup na melted butter or margarine, 1/4 cup na white or brown sugar, at di mawawala ang ating breadcrumbs na kung saan gagamitin natin yan mamaya pag na-form na ang ating pandesal. Ayan, ready na ang lahat kaya let's start sa ating recipe for today. Ang ating mga ingredients na yan ay kailangan ng malaking bowl. Ayan, yung sa ating bowl ay first natin ilagay ang ating warm milk. Hindi naman yung overwarm, yung katamtaman. And then isunod natin ang ating melted butter or margarine. Ang 1 egg natin, medium or large, okay siya. Ang ating instant yes, importante talaga yan. And after nyan, i-mix natin at isunod natin ang ating ube extract with food coloring na 1 tablespoon and 1/2. O, diba? Yan. So, paglagay pa lang kitang-kita na ubeng-ube talaga at ang ating asin. I-mix lang yan natin bago natin isunod ang ating flour. So, 3 1/4 cups na harina, and then yung ating sugar. Sunod-sunod na yan. First, ang ating wet and then ang ating dry ingredients. And then, i-mix lang natin yan siya. I-mix talaga. Pwede din yung gagamit tayo ng electric mixer. Pero, kung wala naman, yung ganito lang. Mas prefer ko yung ganito kahit may electric mixer ako. Ayan. So, after nyan, ay kukuha ako ng plastic gloves kasi makulay pa talaga, makulayan yung kamay mo kasi may food coloring. So, pwede din wala. So, after nito, kukuha tayo ng konting flour, lagay natin sa top para hindi talaga siya masyadong dumikit. Ayan. So, i-ano lang talaga natin na medyo mabalot din siya ng harina. Hindi talaga ako professional ha. Sinusunod ko lang yung ano yung nakikita at nalalaman ko. And this is my first try, o diba? So, ito yung bowl natin. And then, kukuha naman ako ng bagong bowl. Tapos, ilalagay ko yung 1 tablespoon na oil, spread ko siya, and then ito ay ilalagay ko sa new bowl. Ayan. So, i-ano ko lang siya, i-turn ko lang siya na kung saan malagyan lahat ng oil. Pagkatapos niyan, ay pwede ko natanggalin yung aking plastic gloves kasi hindi na siya masyadong dumikit sa kamay. So, ayan, okay na siya at maganda na tayo ng pang-cover, yung cloth yung mas okay at rest for 1 hour para dodoble ang size. And then, after 1 hour, wow! Double size talaga siya at perfect. Okay na okay talaga siya at pagkatapos niyan i-press natin. So, ayan. At ready na natin siya na i-knead at magkuha tayo ng flour. Ayan, at out natin siya sa bowl. Tapos, start na tayo ng massage style or yung ating pagmamasa sa ating dough. So, ayan. Sa makikita ninyo, kung kailangan na magdagdag ng konting flour para sa pagmasa ng ating dough ay okay na okay. Pagkatapos ay nilinisan ko yung area niya at maglalagay na naman ako ng flour at i-knead ko naman siya ulit. Pero this time ay
pinaano ko na siya para ready ko na siya para na i-measure. Or pwede na rin na walang eksaktong measurement talaga. Tansya-tansya lang talaga, lalong-lalo na hindi naman ito pang benta. By the way, pag ganito, yung style ko dito ay para pangkain lang. Parang hindi siya pang negosyo. Pero pag pang negosyo ay kailangan talaga na medyo liitan natin. So, yung nagawa ko dito ay 2, 4, 6, 8 siya na pandesal na malalaki ito talaga. Pero kung pang negosyo ay pwedeng-pwede na gawin nating 16 or medyo paliitan pa. So ayan, first ay ganito lang. Medyo circle-circle style natin yung ating dough na ganito na para talaga na ma-mix yung lahat yung ating dough. So pagkatapos nito ay i-spread natin ng konti. Tapos it's time na maglalagay na tayo ng cheese. 2 cheese yung nilagay ko kasi medyo malaki talaga yung ating dough or yung ating cut ng dough para sa ating pandesal for today. At pagkatapos ng turn para sa circle to the max talaga at lagyan na ng breadcrumbs. At ang style ko dito, pag nilagay ko na doon siya sa lalagyan natin ay lalagyan ko ulit siya ng cloth para mas tutubo pa talaga at mas lalaki pa talaga. Ang proseso ay pabalik-balik lang talaga. Patuloy lang yung klase ng proseso. Ayan, talagang circle natin siya, tapos i-press, tapos lagyan ng cheese. Ganyan lang, tapos turn na naman para mas super circle talaga at pagkatapos niyan, lagyan ng breadcrumbs and paulit-ulit lang talaga at napakadali lang talaga gawin. And then ilagay na natin siya sa baking pan at ipa-double size naman natin gamit yung pag-cover ng cloth. So ayan lang talaga, napakadaling gawin. Para sa inyong kaalaman, last 2 months ago, nakagawa na ako ng classic pandesal. First try yun. Para pareha-pareha pa rin yung mga ingredient except lang doon sa dagdag na ube extract at saka yung dagdag na yung food coloring na purple. Pero parehang-pareha pa rin yung mga measurement. Tapos ganito na. Pag nalagay ko na siya sa baking pan ay nilagyan ko ng cover for 20 minutes and after 20 minutes ay nagdo-double size talaga siya. So mas lalong lumaki and after nyan ilalagay ko siya sa oven na for 180 degrees Celsius for 30 minutes or 35 minutes kasi medyo malaki siya. So ayan, after 35 minutes ay wow! Tapos na ang ating ube pandesal with cheese. O diba? As in, first try na ube pandesal at napakasarap. Napakaganda ng resulta. And then kahit yung cheese ko na iba yung gamit ko pero yummy talaga. Sana ay nagustuhan ninyo itong aking video for today about ube pandesal. If you like this video, please don't forget to like, share at subscribe sa aming channel. Thank you and God bless us all.